mga balitang pambansa. Nagkatulakan ang ilang pulis at mga ralista sa pagditapon ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power. Sinubukan kasing harangin ng mga pulis ang mga militanteng grupo pero hindi sila nagpatinag. Nagdaos sila ng programa sa EDSA Shrine, bit-bit ang placards, ang sentimiento nila. Sa 40 years mula nang makasaysayang People Power pero tila mas lumala pa raw ang korupsyon. Pangunahing panawagan nila ay ang pagbaba sa pwesto ng Pangulong Marcos Jr. at ni Vice President Sara Duterte. Maging ang bagal daw ng pag-usad ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Bukod nga sa mga progresibong grupo, sumama rin sa protesta ang mga pari. Kabilang po sa nakiisa si Archbishop Socrates Villegas na nanguna naman sa idinaos na misa kinagabihan sa EDSA. Binatikos niya ang bumababa daw na moralidad, talamak na pagtatrayduran sa politika at maging historical revisionism na dapat ay matuldukan na. Sa iba pang balita, mariin namang pinabulaanan ng Makabayan Block ang pagkakadawit ng kanilang mga mambabata sa alegasyon ng lumantad ng mga retired Marines tungkol sa natanggap na mali-maletang pera. Sa tingin ni dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, panibagong taktika lamang ito para ilihis ang issue ng impeachment complaint laban sa Vice-Presidente at ang confirmation of charges hearing sa ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naniniwala si Kabataan Party List Representative Raul Manuel na pakawala ng mga Duterte ang mga nagpakilalang dating mga sundalo. Nabigla po ako, no? At nasama kaming mga makabayan diyan sa sinasabing nakatanggap daw ng maleta. Talagang dinideny po namin ito at walang katotohanan yung mga nabanggit diyan sa affidavit na yan. Tingin natin ay distraction, no? Parang pusit tactics na naman ito. Lumabas pa talaga dun sa mga page, gaya ng sabihin na po natin, Paolo Duterte supporters, ganyan, at iba pang mga pages sa Facebook. So, nagtatry sila na i-sway na naman yung public opinion to their benefit, tas mag-garner ng tens of thousands of reactions in support of them. Yan nga po ang sunurang tinig ni dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Samantala, duda naman sa timing ng paglantad ng mga nagpakilalang dating Marine si Manila 3rd District Congressman Joel Chua. Ayon kay Chua, hindi totoo ang paratang na isa siya sa tumanggap ng mali-maleta daw na pera. Gaya ng Makabayan Block, naniniwala si Joel Chua na gusto lamang sirain ng mga nasa likod ng mga Marino ang ginagawang pagdinig ng House Squad Committee lalo't sisimula ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. They wanted to discredit itong mga ginagawa po natin pagdinig dito sa Kamara. Nakakatawa dahil nila sinasabi nila dyan sa HOR pag ginagawa. Wala po lahat ito katotohanan. Yan nga po ang tinig ni Manila Congressman Joel Chua. Sa iba pang balita, sinampahan naman ng ethics complaint si Senator Ronald Bato de la Rosa dahil sa matagal nitong pag-absent sa Senado. Isinampa po ng grupong Wag Kang Ko-Corrupt Civil Society ang reklamo dahil dapat daw no work no pay ang senador. Pagwawaldas daw ng pera ng bayan ng pagpapasahod kay Bato na hindi naman pumapasok sa trabaho. Matatanda ang Nobyembre pa nga hindi nagpapakita ang senador nang umugong ang posibilidad na ipaaresto siya ng ICC. Paliwanag po ni Senate President Tito Soto, wala pa raw kasing rules ang Senado kung anong gagawin sa mga absenerong senador. Sisilipin daw niya ang reklamo at maaari rin daw tanggalan ng committee membership si Senator Bato dahil sa hindi pagdalo sa mga hearing. Ipina-auction na pong muli ang 12 luxury cars ng mag-asawang Diskaya. Naibenta ang Bentley na sasakyan sa mahigit 12 million pesos, habang halos 7 million pesos ang pagkakabili sa Lincoln Navigator. Naibenta naman sa halagang 6.6 million ang Cadillac Escalade ng mga Diskaya sa negosyanteng nakabili din ng kanilang Rolls-Royce. Plano daw itong i-display ng negosyante sa isang museo sa Benguet. Matapos nga po ang auction ng mga sasakyan ng mga Diskaya, kumpiyansa po ang BOC na hindi mauuwi sa direct o negotiated sale ang pagbebenta ng mga luxury cars mula sa flood control scandal. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!